2025 na, ano ba? Ang nasa utak mo puro pa rin maling akala. Kaya hanggang ngayon, hindi ka pa rin makapagsimula ng sarili mong negosyo. Kaya tara, ayusin natin yan. Pag-usapan natin ang mga maling akala para makapagsimula ng sariling negosyo. Somehow, isa kang estudyante ngayon na gustong magtayo ng sariling negosyo pero may pumipigil sa utak mo. Baka maling akala na yan. O baka naman ikaw ay isang nanay na masyadong busy sa buhay sa pag-aalaga ng mga anak at pamilya at hindi ka pa rin makapagtayo ng sarili mong negosyo. Even magsimula, hindi mo magawa. Baka kasi maling akala. Or isa kang empleyado ngayon at gusto mong magtayo ng sariling negosyo. Pero ang nasa isip mo ay maling akala, kaya hindi ka pa rin makapagtayo at makapagsimula. Kung isa ka sa mga binanggit ko na yan, ay tara, samahan mo ko at tapusin mo ang video na to at baka naman kaya hindi ka makapagsimula at makapagtayo ng sarili mong negosyo dahil yung nasa utak mo ay puro pala maling akala. Kaya naman tapusin mo ang video na to at baka naman yung mga pumipigil sa'yo kaya hindi ka makapagtayo ng sarili mong negosyo ay puro pala maling akala. Pero bago natin pag-usapan yan, ako nga pala si Lizelle Camases Bandanya, isang negosyante ma'am, at meron akong 5 taong experience sa pagnenegosyo bilang negosyante ma'am. At ito nga ang personal kong kwento. Noong working student pa ako, meron akong mga side hustles na tamang benta lang pero hindi siya legit pa na negosyo. Pero hindi ko masimulan ang negosyo na gusto kong pasukin dahil yung nasa isip ko nga ay puro pala maling akala. Sa dami pala ng maling akala ko noon ay marami rin akong sinayang na panahon. At ito na nga, during execution, doon nasagot yung mga maling akala ko noon. Kaya naman isishare ko sa inyo ngayon para makapagsimula na kayo ng sarili nyong negosyo na baka kasi naman kaya hindi ka makapagsimula dahil puro maling akala yung nasa isip mo. Maling akala, number 1, kaya hindi makapagsimula ng sariling negosyo. Ito ang nasa utak ng karamihan ng mga gustong magsimula ng sariling negosyo. Ayaw magsimula kasi nga walang pera pangpuhunan. O, o walang puhunan, walang pangkapital. Kaya hindi makapagsimula ng sariling negosyo. Nung working student pa nga ako, ito ang personal kong kwento tungkol dyan. So dahil nga meron akong gustong pasukin na negosyo, which is nakikita ko na yung negosyo na yon ay gumagana sa ibang tao. Yun nga ay yung pagkakaroon ng sariling piggery or pag-aalaga ng mga baboy. Pwedeng mag-alaga ng inahing baboy or fattener. So, pinasok ko yung negosyo na yon, which is, so dahil nga ang buong akala ko ay hindi makakapagsimula ng sariling negosyo ng walang puhunan o walang kapital na pera, ay nag-loan ako ng pera pangkapital sa HC. O, bahala na kayo kung ano yung HC na yon. Alam ko kilalang kilala nyo yon. Usually gadgets yung mga pinapautang nila. Pero ako noon, ginawa ko ay pera yung niloan ko. Siyempre, nung mga panahong yon, hindi pa ako nagpapatakbo ng sarili kong negosyo. So, I don't know how to compute or properly compute the interest rate, which is nahulog pala ako sa patibong. So, syempre, ngayon ko na lang na-realize sa mga panahong to na nagpapatakbo na ako ng sarili kong negosyo na yung niloan ko pala noon, grabe, sagad sa buto, ang laki ng interest. Kaya naman huwag kayong magpapahulog sa patibong. Actually, maraming mga negosyo na personal ko ding na testing at pinasok na negosyo na walang kapital. Pangalawang maling akala para makapagsimula ng sariling negosyo. Walang kagamitan or kulang ang kagamitan. Meron akong pinasok na negosyo noon noong 2020 na
Bumili ako ng mga materyales, lahat pati tools na kinakailangan kong magkaroon ay binili ko. Mga personalized na pang-gift at yun nga yung nangyari. Ang dami kong biniling tools, ang dami kong biniling kagamitan para lang ma-execute at masimulan yung personalized gifts na negosyo na gustong-gusto ko talagang pasukin. Kaso, yung negosyo hindi pala talaga para sa akin. Kaya ayon, hindi bumenta, hindi nag-succeed dahil nga wala ngang market. So, sayang lang yung mga kagamitan na binili ko. Kaya, huwag masyado bumili ng mga materyales o gamit kung hindi mo pa naman natitesting yung market o yung location kung nasaan ka magsisimula ng negosyong. Pangatlong maling akala para makapagsimula ng sariling negosyo. Kailangan unique ang negosyong papasukin ko. So sa dami ng negosyong nakikita mo sa paligid mo ay gusto mo unique yung negosyong papasukin mo. Ito na nga yun eh. Paano nga kung walang market yung gusto mong negosyo? Kailangan unique ang negosyo ko. So sa dami-dami ng negosyo na nakikita mo sa paligid mo, gusto mo unique yung negosyo na papasukin mo. Pero wala kang ngang maisip na negosyo na unique na gusto mong pasukin kaya hindi ka makapagsimula. Kasi akala mo kapag marami ng kompetisyon ay hindi ka na pwede magnegosyo ng ganong negosyo na meron. Mahihirapan ka na ipakilala yung produkto mo dahil wala pa nga siyang target market dyan sa lugar na gusto mong. Pang-apat na maling akala para makapagsimula ng sariling negosyo. Dapat expert na ako sa negosyong papasukin ko bago pa man magsimula. Well, para sabihin ko sa'yo, walang ganun. Dahil ang wisdom, ang knowledge and learnings ay masasagot, ay dumarating at nakukuha natin during execution, during na habang nagpapatakbo ka ng sarili mong negosyo. Ang dapat mo lamang talagang gawin ay mag-execute ng negosyo na gusto mong pasukin. Itong panglima na maling akala ay para sa mga empleyado, no? So ito ang number 5 na maling akala para makapagsimula ng sariling negosyo. Mag-resign muna bago magsimula ng sariling negosyo. So ang akala ng karamihan no, na empleyado ay kailangan mag-resign muna sa trabaho para makapagsimula ng negosyo. Hindi naman actually kinakailangan eh. Dapat, simulan mo na yung negosyo mo habang nagtatrabaho ka pa. Dahil you can hire someone para patakbuhin yung negosyo mo while you are working on the site. Or kahit full-time ka pa na empleyado, pwede kang maging negosyante while working. Dahil nga magsisimula ka pa lang ng sarili mong negosyo, hindi naman talaga kinakailangan na mag-resign ka. Kaya ka magsisimula ng negosyo ay para matest mo rin yung market at location kung saan ka magsisimula ng negosyo, kung meron ba talagang community na mapagsisilbihan ka sa negosyong pinasok mo. And what if karamihan naman talaga ng nagsisimulang negosyante ay nagfa-fail? So wala ka ng backup. Paano ka na ngayon? Paano kung walang ibang tao talaga na susuporta sa'yo at tutulong sa'yo pag wala ka ng income? So you don't have to resign. Kailangan lang ay itest mo muna yung market sa negosyong papasukin mo. And then, if the business is doing well at kailangan ng ikaw talaga yung mag-handle, well then, it's okay to resign. But not immediately na naisip mo palang magsimula ng negosyo, hindi mo pa nga natitesting,
resign ka na kaagad. Para kang tumalon sa balong malalim na hindi mo alam ang kakahinatnan. At ang pang-anim na maling akala kaya hindi makapagsimula ng sariling negosyo ay baka hindi ko kaya. Baka hindi ko kayanin nang walang guide galing sa kapamilya habang nagninegosyo. Yan tayo eh. Kaya hindi ka makapagsimula ng sarili mong negosyo kasi puro na naman maling akala yang nasa utak mo. Anyway, hindi mo kailangan ng guide galing sa kapamilya. Lalo na kung yung mag-guide sa'yo sa negosyo ay wala namang sariling negosyo. Maraming paraan para magkaroon tayo ng guide. Nasa internet na lahat ngayon. Nasa online na ngayon lahat. Ang gagawin mo lang, i-search mo kung paano magsimula ng negosyo. Pero hindi mo kailangang i-register agad yung negosyong papasukin mo. Take note ha, hindi kinakailangang i-register agad. Kailangan mong gawin ay mag-execute ka na agad. Para malaman mo ang kasagutan sa mga tanong na meron sa iyong isip. Ang execution lang ang makakasagot ng mga tanong mo na yan. Ang execution lang ang makakapagbigay sagot sa mga agam-agam mo sa iyong utak. So kaya simulan mo na ang sarili mong negosyo. Kaya hindi ka makapagsimula ng sarili mong negosyo dahil yung nasa isip mo, sa isip pa lang, talo ka na. Iniisip mo na agad na hindi mo kaya. Hindi mo pa nga tinitesting eh. Paano mo masasabing hindi mo nga kaya? Marami na tayong guide. Kahit sa mga kakilala, may kilala kang negosyante. Sure ako, merong negosyante dyan sa lugar nyo. Pwede mong tanungin yan. Pwede mo i-approach yan. Join ka sa mga community na maaaring masagot yung mga agam-agam mo or mga tanong. Dahil yung mga negosyante na nag-execute na talaga ng sarili nilang negosyo, na kagaya ko, na negosyante ma'am ng Lemery, Batangas, ay meron kaming community nakakatulong sa amin kapag meron kaming mga tanong. So, huwag ka mahiya na mag-approach o magtanong sa mga negosyante ng tulong. At sure ako na merong magga-guide sa'yo. At sure din ako na masasagot yung mga tanong mo, lalo na pag nagsimula ka na ng sarili mong negosyo. Ito ang maling akala number 7. Ang negosyo ay para lang sa mayayaman. Noon din akala ko para lang sa mayayaman yung negosyo Pero nakita ko na yung dating mahihirap na nagpursige sa negosyo ay yumaman. Nagkaroon ng mga sariling ari-arian. Dahil malakas ang loob na nagtayo at nagsimula ng sariling negosyo. Kaya ikaw, ano pang hinihintay mo? Magtayo ka na ng sarili mong negosyo kung gusto mo na umasenso rin ang buhay mo. Maling akala, number 8, para makapagsimula ng sariling negosyo ay walang suporta galing sa pamilya. Ito yung usual na iniisip ng karamihan na kapag nagnenegosyo or magnegosyo sila, dapat merong suporta galing sa magulang, galing sa kapatid, galing sa kaibigan, galing sa mga kakilala. Pero alam nyo ba, ito ang personal kong kwento, hindi naman talaga natin kinakailangan ng suporta ng mga kakilala natin. Because you know what? 90% ng susuporta sa negosyo mo para mag-succeed, magkaroon ka ng market, bumili sila sa'yo, usually strangers. Believe it or not, but during execution, makikita mo na yung paulit-ulit na bumibili sa'yo at sumusuporta sa negosyo mo, karamihan
hindi mo kakilala. Karamihan ay online ka lang nila nakita. And after one transaction, there's another transaction, and on and on. And so on and so on. Na paulit-ulit ka nilang susuportahan. Well, ganun talaga ang negosyo eh. Karamihan ng susuporta ay hindi mo kakilala. Bakit ko nga ba sinishare sa inyo ang mga nadiskubre ko at mga natutunan? Ang kalaban kasi natin dito pag nagpatuloy pa yung mga maling akala natin na nasa isip lang naman talaga natin, ay hindi na natin titestingin na suungin ang isang bagay na kaya naman pala talaga natin. Hindi lang natin trinay. Ang kalaban natin dito ay maling akala, mga maling paniniwala, kaya nakalimutan na rin nating sumubok. Kaya ko sinishare sa inyo to dahil kailangan nating basagin yan. Yang mga maling paniniwala at mga maling akala. Ang pinaniniwalaan ko, negosyo ang mag-aangat at magdadala sa atin sa pag-unlad. At walang nagtatagumpay na mag-isa. Kaya samahan niyo ako, join our community. It's a Facebook group. Join Negosyanteng Pinoy Global Community. Kung ikaw ay aspiring entrepreneur or isa ka ng entrepreneur, ay mag-join ka sa community natin na yan. Mag-join ka sa Facebook Negosyanteng Pinoy Global Community. Mag-join ka dyan para doon tayo magkatulungan. Kung may mga tanong ka, post mo doon. Kung may mga agam-agam ka, post mo rin doon. Kung may problema ka sa negosyo mo, post mo. At kung ikaw ay isang aspiring entrepreneur na gustong magsimula ng sariling negosyo, mag-join ka doon at para magkatulungan tayo. Congratulations kung nakaabot ka sa part ng video na to. At sure ako na yung mga maling akala mo ay mawawala din yan. Mag-execute ka lang. Know your strength. Find your purpose. Dahil kung kinaya ko, sure ako na mas kaya mo. At kung nag-benefit ka at may natutunan ka sa video na ito, heart and follow and share mo naman ang video na to para mas marami pa tayong matulungang ibang tao na baka puro maling akala rin ang nasa utak. O siya, hanggang dito na lang muna ang video na ito. Muli, ako po si Lizelle Camasas Bendanya, negosyante na nagpapaalalang. Simulan mo na agad ang sarili mong negosyo. Habang bata ka pa, habang malakas ka pa, hindi pa huli ang lahat para magsimula. Hanggang sa muli! Bye! Mahal ko kayo!